makatulong. Papasalamat ang ating mga itatlo sa kanilang mga libreng spectaculites na ikinawahagi sa mga nagrereklamo sa pitaka hanggang Ilagayan Festival. Nagpatula. Ngayong 2024, inilahati ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Dito yung mga food and refreshments para sa mga nagrereklamo sa Pitag Action Center. Salamat kay Mr. Sarginitas sa tinanang pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipapitag mo. Max Cafe, taste the maximum Habano Cafe. Increase lechon, freshly roasted native lechon every day. Kinapit ko yan. For orders, visit the Pins Lechon Facebook page at call 0915-582-4382. Kay Pins Lechon. Ayan, so kami po itong po nagpapasalamat sa mga community service forces namin na patuloy po nakikipagtulungan sa advokasya ng hashtag Ipapitag mo. Para naman po naman ito magreklamo, bukas po ang Legal Action Center mula doon hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lang po ng araw. Yes, kasi po tayo sa sumbungan. Ano ang problema? Reklamo, sumbong. Bibigyan ang agaran ng solusyon na naging isang pambansang sumbungan. Sa ngalan ni Ben Bitag Turbo, ito ang hashtag Ipapitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Turbo, hashtag Ipapitag mo. Mga resibo kailangan ko para sa kaso, pero toleranya sinisimulan ko ng unang dito. Mr. Ko pinagkalang Mr. Ipapitag mo. Pinangako ng matulong ng kumpanya na naglako parangula. Nag-load ako dahil sa mga naglaman. Pero sa mali account number ko, bakit yun? Security agency namin, hindi sa kami sa sarili ng mantika. Sweldo namin, puro cash advance na ba, ginawa ang utang na dapat tubuhan. Ang lahat na niya, iimbestiga.
license LTO ay pwede na po tayo magbenta ng mga produkto. Karamihan po sa kanilang mga produkto ay hindi po rehistrado. Ang CPR po, ito po yung katunayan na ang isang produkto ay dumaan sa masusing evaluation ng FDA. Evaluate natin ang pwede siya. Bawat po product, dapat po merong CPR, 1 po yan. Nakataas po sa ating Public Act 97. Ang pagmamanufacture po, pagbebenta, offer for sale, distribution po ng unregistered product ay may higit na pinipabawal po and may kulang penalties po ito na magkakakulong mula 1 taon hanggang 10 taon. At dahil sa estilo ng pangdagansong ito, parihan laruhang mahiginong rin mga susunod na hakbang upang tulungan ang mga nakuha sa reklamo. So guys, alright, good. Dalawang team ang binuo ng bitag patungong Davao. Ang Team A na magsisilbing advance party. Hello everyone, Sa Davao City, dumiretso ang Team A ng bitag sa hanggapan ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa Anti-Scam Unit at sa Business Permit and Licensing Office or BPLO. Ay, tayo yung taas na bigay, pero yung sa hiking. Kinabukasan, agad sumunod ang Team B ng bitag. Mula airport, dumiretso ang bitag sa tinutuluyang hotel upang magtipon-tipon ang Team A at Team B kasama ang mga security escort. Ginawang staging area ng bitag ang Hotel Province upang pagplanuhan ang gagawing pagbisita ng lokal na pamahalaan Davao at ng mga nagrereklamo. Kaharap ang Mayor Anti-Scam Unit at BPLO kasama ang DOLE. Ipinakita ng mga nagrereklamo ang mga produktong kanilang ibinebenta na walang Certificate of Product Registration. Kasabay nito, ang pangakong panloloko sa kanila ng may-ari ng Match Approach Enterprise. Kasi ang sabi, bibigyan daw nila kami ng magandang kinabukasan kaya nakalandon kami. Kaya evidence, nag-track din kami sa kanila na yung pera namin sa kanila lang nila kasi sabi nila pag gusto namin magpalaway ng bahay, paggawa ng ano-ano dyan, pwede daw kami isuwa ng pera sa kanila, sabi nila. Tapos, pinapagpas pa sa amin yung mga office dispensers, mga tawag sa mga product. Lahat po sa company, pinapagpas po sa amin. Sabi nila, ganito lang, my way or highway. If my way, wala kang tarang-tarang, susunod ka sa amin. Kung may highway, umalis ka na, bukas yung pintuan namin. Ganyan yun. Tanong pa kami kung ano-ano pa dito. Tapos sabihin kami na, ano karapatan ng magtanong sa amin ng ganyan. Sino ka? Walang sino. Dito, napag-alaman ng bitag at mga opisyalis ng Davao City Hall ang dahilan kung bakit sila pinagsasamantalahan at pinalait ng kanilang amo. Nangarap po kasi ako, ma'am, elementary po. Wala po talaga akong magulang. Kasi ginagulang nila yung tao kasi yung tao walang alam. Sabi kasi, hindi sir daw parang unggoy. Walang gato. Kasi hindi naman liit man yan. Parang sinabi niya na ano daw si sir daw is slow learner daw. Kaya pala na niloko nila kasi yung tao hindi marunong magkwenta. Naglabas na rin ang sama ng loob at kalbaryo
ang kanilang bookkeeper na isang high school graduate lamang. Isang taon akong nag-field. Ano ba masakit? Init, sobrang init. Nagugutom pa ako, hindi pa kami nakakain minsan. Umaraw, ulan, parang ganun. Isang taon kang nag-lakbay mo. Tapos hindi mo pa makuha yung pera mo. Kaya sinabi mo, wala ka talaga tayong choice. Meron tayo. Wala tayong panaban sa kailan. Pupunta na lang tayo ng Maynila. Pupunta tayo ng mga tulpo kasi wala na tayong magawa dito. Kasi marami na tayong nilukong nila. So saan na kami nakakawalan ng pera para lang makadating dun sa Manila. Kung ko man ng ticket ng aeroplano. Mga first time pa namin, wala talaga kami alam doon. Sa amin lang makaabot kami ng Sir Binpul. Labis ng pangate, labis ng panloloko, labis ng pananamantala. Sadyang kinuha sila kasi nakita delikado ang kaalaman. The better that you're ignorant, the better that you're innocent. It's good because you will fall in life. Hindi ito accident. You are just a high school graduate. You are just a elementary. Sino titiwala sa iyo? There's the deceitful marketing act. The declared line of business of this company is only retailer. Retailer of food supplement and herbal food. If we mean retailer, yung benta lang po sila. Okay. So what happened is they have distributor. So their actual business operation is not within the ambit of retailer. Okay, I got it. So mayroong misdeclaration during the application that will be subject for verification. Matapos may sagawang pagpaplano, sabay-sabay umalis ang grupo patungo sa opisina ng Match Approach Enterprise upang may sagawang pagbisita. Agad nagpakilalang Mayor's Anti-Scam Unit, PPLO, kasama ang DOLE at abogado ng public attorney. Yes, po. Kanina na bang babali mo? Wala kaming pakialam sa kanya. So ngayon, ang gusto ko mamati ka sa Mayor Anti-Scam sa business permit, sa labor, at may pulis nila. Wala nang patumpik-tumpik, diretsong tanong ng bitag patungkol sa reklamo ng komisyon ng mga nagre-reklamong distributor. Ikaw ang OIC, so alam mo lahat ang going on sa office. Lahat. Magkano commission? Unahin mo muna, sagutin mo muna. 45 pesos. Natin lahat yan, lalabas yung kanyang commission. Meron ba yung commission based na papakita sa lahat na ginawa niya? January, February, March, April, May, June. Yes or no? Yes, sir. Pero No. Yes na. Pero pag hindi nyo na-remit sa kanya, you are illegally withholding his money. A commission. Sino ang nagbabayad ng rent? Kayo ba nag-office? Yung office niya kayo nagbabayad? Siya. So therefore, sa kanya yun. Sino ang nagbabayad ng utilities niya? Ilaw. Diba? Sa kayo. Sa kanya. Gusto ko maintindihan kung may participation ba kayo, may share of cost ba kayo? Bakit hindi nyo binibigay na titirang komisyon? Pinapautang nyo lang siya. Tapos minimipod nyo yung kanyang komisyon sa bangko ninyo. Pwede kayo may imbestigahan kaya. Para makita. Kasi yung mga perang yun, dapat sa kanya. Pero kung nakatagong sa inyo yan, may problema tayo. Pangalawang issue, ang napanalunang premyo ng top seller distributor kung saan ang nanalo ang nagbabayad ng sasakyan para sa may-ari.
ayos yun. Dinidebit yun. Gusto tayo ito, mas muna. Kaya natin yung mga patay. Pwede na tayo pupunta. Yan lang, may malamig kami dyan na kasi. Maganda ba? Yung